Magandang araw po sa inyong lahat. Anditong muli ang inyong Rakitera. Siyempre, si Rakiterang Inday, wala nang iba. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagagampanan ang lahat ng ito. Ang pagiging asawa, pagiging nanay, pagiging tindera, at pagiging homebaker, at higit sa lahat, ang pagiging vlogger. Hindi ko naman hinangad ang magiging ganito. Likas sa ating mga mother ang pagiging multitasker. Kahit nga trabaho ng mga lalaki ay kayang-kaya na natin gawin. Karpentero, tubero, masonero, mekaniko, inhinyero, panadero, lahat pati kaldero. Isa lang ang di natin kayang gawin, ang pagiging babaero. So tunghayan niyo po sa video ito ang aking pagiging all-around mother na lahat ay pwedeng isakripisyo para lamang sa mga anak at sa buong pamilya ko. Hindi nyo pa ata naranasan ang ganito kadaming hugasin. Aapat lamang kami dito sa bahay pero ang hugasin, tingnan nyo naman, pang buong barangay. Kasi naman ako lang naman yung may third eye dito sa bahay. Ako lang naman kasi nakakita ng maraming hugasin, labahin, linisin sa bahay, yung dumi. Kahit nga konting alikabok, ako lang yata yung nakakakita. Ang hirap na may ganitong powers, kaya minsan gusto ko na rin ipasira itong third eye ko. Para naman makapag-relax at marunasan naman yung pagiging Disney princess kahit nasa kubo lang. Pero kailan kaya mangyayari yun? Siguro pag puti na yung uwak. Anyways, dumami lang naman itong hugasin ko dahil sa mga pa-order ko araw-araw. Siyempre, merong nag-order ng cake. Tsaka gumagawa na rin ako ng tinitinda ko kinabukasan. Kasi naghahanap nga ako ng mapagkakakitaan. Ewan ko ba kung bakit naging ganito buhay ko. Ang lagi ko lang namang hiling sa Diyos noon ay ang gumanda yung buhay ko. Hindi ko alam ganito pala kahirap magpayaman. Para akong dumaan sa butas ng karayom. Pero kahit ganun, thankful pa rin ako sa buhay ko ngayon. Dahil masaya naman ang buhay ko kahit isang tuka lang kami. Ganun lang naman kasi dapat maging kontento ka sa iyong sarili kung anong meron ka ngayon. Pagiging simple at payak na pamumuhay ang siyang kailangan. Hindi mo na kailangan maging mayaman at sikat. Kasi kahit isang sentimong duling, hindi mo yan madadala pag ikay wala na. Ay nako, anyways, bakit nga ba ako napunta sa mga ganyan? Tayong mga nanay, no, ang hirap natin ispilingin minsan. Bigla na lang tayong nagagalit sa mga walang kwentang dahilan. Tulad dito sa anak ko. Nagagalit ako pag hindi siya nagbibihis. Nakikita ko ang dumi-dumi na ng damit niya, pero hindi pa rin siya nagbibihis. Pero nung nagbihis naman siya araw-araw, doon naman ako nagalit kasi ang dami na naming labahin. Gusto ko rin dapat maligo siya araw-araw. Pero pagdating ng Biyernes, gusto na rin niya maligo. Ayaw ko naman kasi nga Biyernes, bawal daw. Ewan ko ba? Yun ba mga superstitious belief? Yung pinaniniwalaan ng mga kanunot-nunuan pa natin. Anyways, ayoko na nga magsalita. Ang dami ko na namang sinabi. Focus na nga lang tayo dito sa niluluto ko. Alam nyo bang minamadali ko talaga ito dahil napakagutom na talaga ako dito. Ang hirap pala talagang gumalaw, no, kapag wala talagang laman yung sikmura mo. Nakakahilo talaga. At kahit naghuluto ka pa, takam ka na kahit wala namang lasa yung niluluto mo. Napakasimple lang naman yung niluluto ko dito ngayon. Sayote ito na may itlog ang sahog o ganyan lang. Ginigisa-gisa lang yan sa mantikang konti na may bawang, sibuyas, at saka kamatis. Yun lang. Tapos lagyan mo ng konting asin, konting toyo, at saka konting oyster sauce. Yun lang, wala. May ulam ka na. Kapag nanay ka na talaga, iba't iba talaga yung maisip mong lutuin para lang may maulam yung mga anak mo. Dati nung dalaga pa ako, wala talagang alam lutuin. Ang alam ko lang talaga ay magsaing at magprito ng itlog at hotdog. Ngayon, basta masarap at may lasa, yun, ulam na. O siya. Tigilan naman natin itong mga drama. Kailangan ko na talagang kumain dahil gutom na talaga ako dito. Kaya nga tingnan nyo naman yung unang subo. Akala mo naman isubo sa anak. Siyempre, unang subo ay sa akin talaga yan. So ayan, panoorin nyo na muna kung paano kumain yan si Dora. Este si Rakitera pala.
ayan, tapos na. Kumain na yun yung tendera. Kaya tingnan nyo naman yun dyan. Parang nakakain ng isang planggana. Well, proceed tayo dito sa pa-order kong ito. Ito ay ang yema cake. Isang maliit na box lang naman yung order niya. Kaya hatiin natin ang ating gagawin ngayon. Yung kalahati ay ibebenta natin. Lagay natin siya sa lianera. Malaking tulong din naman sa aking pamilya itong aking ginagawa sa bahay. Kasi nakakasama mo pa rin ang buong pamilya mo at the same time kumikita ka pa. Yun nga lang, all around ka nga. Pero ayos naman kung kaya mong i-manage ang inyong time. Sabi nga ng iba, mas okay daw ka dito kasi ikaw na yung amo, ikaw yung empleyado. Kasi ikaw naman yung mag-handle ng oras mo. Tulad ko, minsan ganado ako mag-bake, minsan naman hindi. Kaya minsan malaki yung kita, minsan din hindi. Kaya nasa sayo talaga kung gusto mo talaga umangat sa buhay. Siyempre, magsipag ka lagi. Ay, puro dada. Wala naman akong napapala. Ayoko na nga magsalita kasi naubusan na ako ng letra. Ang hirap-hirap talaga mag-isip ko ano yung sasabihin natin sa ating voice over. Sino nga ba kasi ang nag-imbento at nagpasimuno ng voice over na yan? Pati tuloy kaming walang alam, nahihirapan. Sige, ayoko na magsalita. Kaya na lang intindi ng video ko hanggang matapos. Enjoy watching!
So ayan, dahil patapos na ang ating video ngayong araw, magpapasalamat na ako sa inyo sa walang sawang suporta sa inyong panonood sa aming mga walang kwentang video. Nagpapasalamat ako sa buong team Mutianon Vloggers na laging nandyan sa aming likuran, sa mga sponsors na laging nanonood at nagsusubaybay sa aming panibagong upload, at sa aking isang team na Team Carls. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sana po ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. At huwag kalimutan mag-comment, like, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong video. Ito pong muli, si Rakiterang Inday, nagsasabing bye-bye!